Pero iba na po ang pakiramdam ko hanggang sa umiiyak na ako. Dahil po talagang hindi ko na matiis ang sakit. Ang sabi ko po sa mga anak ko, dali na ako sa doktor. Ang naubos ko sa hospital, 66,000 pero walang kagalingan. Nung magtimpla siya, pinainom niya sa akin. Nakalakad po ako. Kaya po itong kamay ko na ito, nagalaw ko na dati patay. Hindi gumagalaw. Pero ngayon, eto po, katunayan pakikita ko sa inyo. Ako po si Candelaria Yandok, nakatira sa Noraville Subdivision, Orani, Bataan. Ang edad ko po ay 69 na. Nasa akin na pong lahat ang sakit. Labas-pasok po ako sa ospital. Ang pinakahuling sakit ko po na naramnasan, ang stroke. Natutulog po ako, biglang namigat ang kamay ko. Sabi ng mga anak ko, ngawit lang. Pero iba na po ang pakiramdam ko hanggang sa umiiyak na ako. Ang sabi ko po sa mga anak ko, dali na ako sa doktor. Dahil po talagang hindi ko na matiis ang sakit. Ngayon po, dinala ako ng mga anak ko sa Dinalupihan, Bataan. Isinuri ako ng doktor at ang sabi nila, stroke ako. Kinumpay nila ako doon ng 3 araw. Pakiramdam ko po, hindi ako gumagaling. Hindi ko alam kung bakit. Ginawa ko po, sinabi ko sa anak ko na, iuwi nyo na ako, doon na lang ako sa bahay gamutin. Pumirma na lang po kami sa hospital. Umiiyak na ako, niisip ko, mawawala na ako sa mundo. Pero pilit pa rin nila ako pinagsasabihan hanggang sa dinala na nga nila ako sa hospital. Namamaalam na ako sa mga anak ko. Hanggang sa kinagagalitan nila ako para lumakas ang loob ko. Ando, nang na-hospital nga ako, ay yung ganun pa rin. Alang pagbabago. Kahit anong inumin kong gamot, hindi tumatalab. Ang naubos ko sa hospital, 66,000 pero walang kagalingan. Hanggang sa nagpauwi na ako, bahala na ako ang Diyos sa akin. Mabigat. Masakit. Gusto kong gumalaw, hindi ako makagalaw. Talagang matigas na malapit lang pumunta sa puso. Pagdating namin dito sa bahay, dumating po isang anak ko kasama si Amor. Sabi ni Amor, nanay, may papainom ako sa iyo. Baka sakaling gumaling ka. Ang ginawa ko naman po, sige anak, painumin mo na ako dahil gusto ko pa pong mabuhay. Nung magtimpla siya, pinainom niya sa akin. Sa loob ng 3 araw, nakaramdam ako ng pagdumi. Dinumi ko maiitim. Hindi ko alam kung saan galing yun. Pero pagkarari naman po noon, gumaan ang pakiramdam ko. At doon ko natikman na parang medyo gumagaang ang katawan ko. Unti-unti po ako naglakad. Nakalakad po ako. Naigalaw ko ang kamay ko. Kaya doon ako nananalig. Kaya po itong kamay ko na ito, naigalaw ko na dati patay. Hindi gumagalaw. Pero ngayon, eto po, katunayan pakikita ko sa inyo. Salveyo ang nagbigay sa akin ng lakas, panibagong buhay. Kaya sa kanya ako nagpapasalamat. Mabubuhay pa ako ng matagal. Hindi pa ako mawawala sa tabi ng mga anak ko. Salamat sa Salveyo. Ang inam ko po sa umaga, 3 takal ng walang bakas kinain. Tapos sa gabi, 3 takal din walang bakas pang kinain. Doon ako nakaramdam ng kaginawahan. Kaya naging magasaya uli ako ngayon. Eto kung saan na naman ako nakakarating. Basta pagdating ko sa Salveyo, agad lang hanap ko. Kung may ginawa ko, nakakatulog ako, magangang pakiramdam ko. Kung nakakalaga ako, kahit na konti-konti lang lumalakad ako dito, sa loob ng bahay ko, nakakapaghugas na ako ng plato. Gumaling ang sakit yung stroke. Naigalaw ko na siya, nailakad ko na siya. Nakakagawa na ako dito sa loob ng bahay. At wala na yung sakit na nararamdaman ko sa stroke. Wala na yung bigat. Wala na yung paninigas ng mga paa at kamay ko. Naigagalaw ko na siya lahat. Ngayon, nakakagawa pa ako dito sa bahay. Salamat sa Salveyo, gumaling ako dito. Yung 5 anak ko hindi naniniwala. Pero yung kaibigan ni Amor naniniwala, yung lagi kong bantay sa ospital. Siya rin ang may sabing, subukin mo nanay, baka mapagaling ka ng Salveyo. Magdadalawang buwan na akong umiinom nito, kaya nakakita ko ng kaginawahan. Pakiramdam ko, hahaba pa ang buhay ko dito sa Salveyo na to. Ito lang ang iniinom ko, wala ng iba. Kaya dito, bilib na bilib ako, pati mga anak ko ngayon. Ako po si Candelaria Yandok. Ito po ang aking kwentong Salveyo.